Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Camille habang naglilinis sa kwarto nila David. Na-surprise ito sa nakita niya dahil hindi niya inaasahan na makita niya ang invitation card sa kasal ni David at sa ibang babae. Kaya hindi naiwasan ni Camille na masaktan at umiiyak ito, pero hindi siya makakapayag na makakasal si David sa ibang babae. Kaya agad nga itong umalis at pinuntahan ang simbahan kung saan nga gaganapin ang kasal ni David. Kaya agad namang kinausap ni Camille itong si David at napatanong na lang ito kung bakit nga nagawa ni David sa kanya na magpapakasal sa ibang babae. Agad namang sinagot ni David itong si Camille na yun nga daw ang magpapasaya sa kanya at ikakayaman niya ito ang magpapakasal sa ibang babae. Ngunit hindi papayag si Camille. Gagawa ng paraan itong si Camille upang hindi lang matuloy ang kasal ni David. Iniwanan ni David itong si Camille sa pag-akala niya na hindi na siya masundan ni Camille dahil nga ay sinaktan niya ito at hindi na ito makakalakad sa pagharap nila ni David at Catherine sa altar. Dito na nga tinanong na ng padre na kusang loob ba daw tatanggapin ni Catherine ang puso ni David. Ngunit may biglang kumalapag sa pintuan ng simbahan at sinisigaw ang pangalan ni David, kaya nahinto ito at hindi na matuloy ang kasal nila David at Catherine. Dahil nga sa nangyari kay Catherine na nagdudugo ito at nalaglag sa hagdanan, at dito na nga may sumisigaw na tulong, kaya nahinto ang kasal nila David at Catherine. Sa kabilang banda, problemado pa rin itong si Marites at sinauli na nga niya ang pera na hiniram niya dito kay Marsing. At dito na nga naglikramo itong si Marsing na kulang nga daw ang pera na ibinalik ni Marites sa kanya. Nga daw ay may interest na ito, ngunit iginiit na nga ni Marites na hindi daw niya ginamit ang pera at ilang araw lang daw naman sa kanya at ibinalik na daw ito sa kanila. Ngunit giniit nga ni Marsing na pumirma itong si Marites, kaya dapat natubuan na ang pera pagbalik na sa kanya. Gusto nang kunin ni Marites ang kanyang singsing, ngunit hindi ito ibibigay ni Marsing hanggang hindi makakabayad ng buo itong si Marites sa interes. Binigyan nga niya ng chance itong si Marites na makakabayad sa tubo, pero kapag hindi niya mabayaran, ipapatunaw na ni Marsing ang kanyang singsing. Kaya hindi alam ni Marites kung ano ang gagawin niya. Sa kabilang banda, nagkaharap na nga itong si Ramon at si Senyor Facundo, at dito na nga binayaran na ni Senyor Facundo ang kanyang nagamit na pera kay Ramon. Ngunit hindi nagustuhan ni Ramon ang binayad ni Don Facundo sa kanya dahil ang usapan nila ay pera, ngunit ang ibinigay ni Don Facundo ay ang diamante at ang mga droga. Kaya agad tinutukan ni Ramon ng baril itong si Don Facundo at tinanong niya ito kung saan nga daw ginamit ni Don Facundo ang kanyang pera. Wala nang nagawa itong si Don Facundo kundi humingi ng pasensya dito kay Ramon at sinabi niya dito na mas malaki pa raw ang halaga ng diamante at mga droga kapag ibibinta niya ito. Kaya naman sa hindi magkasundo itong si Ramon at si Don Facundo, isa rin itong sagabal na hindi papayag itong si Ramon na makasal itong si David kay Catherine, at isa rin walang gusto itong si Don Facundo na makasal ang kanyang apo dito kay David. Kaya naman mga kaibigan, tutunghayan na lang natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito lang sa ating paboritong palabas sa APJ Batang Quiapo. At huwag po sanang kalimutan na i-like at share at pahingin na rin ng isang subscribe. Maraming salamat!